Ayan, tawagan natin si Lord G at saka si Nalon. Sana makontak natin. Gustahin natin kung kamusta na sila ngayon. Mukhang hindi matawagan. Parang walang signal Ayun. Ayun, hindi natin nakontak si ano. Parang walang signal Ayun. Ayun, hindi natin nakontak si ano. May hapon Lon, hindi kita makontak sa messenger Di ta makontak sa messenger. Luma, ano ba dam? Saan ka ngayon? Asa naman ka ngaron? Na ako sa Alonso dam nangumprami sa, ginagmay din dam nangumprami. Mga Facebook. Oh, very good. So, ibig sabihin, Lon, okay pa rin yung tindahan mo? Patuloy pa rin yung tindahan mo? Okay, madam. Utang-utang lagi, dam. Utang bayan lagi, dam. Pero okay na. Ay, salamat. Di mo pinabayaan yung tindahan mo, Lon. At least, kahit papaano, kikita kahit kunti lang. Bisa ginagmay na ko na. Basta narag yun. Oo. Ay, kamusta yung biyahe-biyahe mo ng baboy sa Cebu? Mapadeliver po ako suki dam, tagpulo-pulo pa kada simana dam, kay hinay pa man dito dam. Barato ang baboy dito po dam. Barato po sa Negros? Barato, 150 na lang ang dam, 150, 145 na lang ang live weight dito dam. Gusto sana namin kumuha ng baboy dyan, Lon, kaso lang dapat sa sa Bacolod lang ba? Kaso wala naman nga tayong sasakyan papunta ng Bacolod pag namili ka dyan. Pero kamahal. Mahal pa rin dito mahal pa rin yung ano ba dito, yung baboy na mura na yung kilo sa karne, pero yung baboy, yung idek o yung maliit na baboy, mga litsunin, mura, pa rin, mahal pa rin. Yung alagain ba? Okay naman dito mga, makapalit ka 5,000 dito mga litsunon. 6,000. Kamusta na dira, Lon? Ang aton mga kabiyahe na. Si Lord Jan, sige nagbiyahe Cebu? Nagsige naman kung biyahe si Lord Jan dam. Ingunto sila nanganawag ko itong usang simana dam na magbiyahe naman kung sa Cebu. Joseph, wako'y balita ko, wako'y number. Wa ako'y balita kay Joseph. Pero si Lilan, kinuha siya ni Jojo. Deliver dito ng baka kay Nabara. Nikuha din siya di ay? Dito na siya nagtatrabaho kay Jojo. Mayor po siya, kaya na po income po siya di ay? Kamusta man po dira ang iba? Dakang nanguan lagi niyo dam, dakang nag-ingon siya kuwarang Boss Roger, sukad na wala si Boss Roger. Nanginay na kuno ang baka dire. Nahanap nila si Boss Roger. Pero dakang kain na kuha ni Boss, ises madam, wala na nung kakitang madam dire. Dakang kain na kuha ninyo dam dire, sayangan ka, wala kuno na mo dire. Sayang na daw. So, sino na lang malakas ngayon nagapangumpra? Di makayo kuwan din dam, sa ilang gamer na lang mo ikusog. Jojo po, mo ikuan po diya kay kada simana man kuno pabiyahe si Boss Nabara diya. Oo nga, kinuha nila si Lilan. Dito ngayon sa Kalibo si Lilan. Na si Lilan diya? Oo. So, meron naman tayong abogado na isa, Lon. Hindi naman kami na problema ni Roger tungkol sa kay Winnie kasi meron na tayong abogado na taga dito. Wala man po istorya sila ron dam kay ang mga tao dam ako akong ikuanan siya bisag asa ko mo ato sa kanlaon nakaadto ko sa kanlaon sa Magalyon sa wala sila kuan dam wala proiba sila nga makadulot silang boss kay dili man si boss nga ingon sila si boss wa magay nang utang dres perdan ya adto na magsugo na og tao pa utang. Yes. Hindi sila kadulot ana mo istorya nila dam. Hindi man nangutang talaga, hindi naman talaga tayo nangutang. Ako ba'y tangignan sila dam nga tinuod si boss bisag asang perdahan nami
wala kay nagsugo sa boss nako nga pagpangutang di sa mua di ko na no isuguon nga wala magitinuon nga sa boss nga nangutang. Yes. Kitang-kita man sa vlogs natin, Lon. Hindi tayo talaga kahit nga dyan sa paradahan, di nga tayo pautangin. Bihira lang tayo pinapautang. Nang tinuod kita kay gimo ang mga subscriber ram nakita mi diri sa Libertad dam ingon siya. Wala gyud mi nagkuha ni madam kay mo padalawon ta kuno mga demand letter gignan kuno sila pero wala sila nagkuha dam kay dili nang utang si Boss Roger. Si Winnie kuno ila kasuhan. Oh. Si Winnie may nagkatubang nila may utang. Di wala si Boss Roger wa may utang. Wa may utang, wa may pinirmahan, wala silang ebidensya na nagtransaksyon si Roger. Wala silang ebidensya, wala rin pinirmahan si Boss Roger na may utang tayo sa kanila. Tinuod dam, dili wala sila ikuan dam, wala na hilom naman dam, wala naman kahit dam, wala may istorya dam sila. O kamusta na si Kabeng Winnie? Baka inano nila. Si Winnie na po ang gipapriso. O mao kuno ito'y kasuhan kuno dam may istorya sa imong subscriber dam diri sa Himalalo dam. Ukiran si Malalo kinautangan kuno yang ginahan yang mga parente. Daan kuno nang utangan wala pa siya ni boss dam. Kuno tinuod anay kuno dam. So wala pa siya daw kay boss. Marami nang utang si Winnie. Oh, wala pa siya ninyo. Dako na kuno kay utang si Winnie minilyo na kuno ng utang. Grabe no? Grabe si Kabeng Winnie. Talagang gusto niya ipakulong dahil sa utang niya. Oh, tinuod mga dalahig pa siya siyang utang dam nga kanang utangan niya diay daan naman dahil wala pa siya dahil nimo na do ka tuig ang utang, na kapis tuig. O yaw sa manang siya kapis pa tuig diya ni. Diya nato kauban sila unya. Na abot na nung do ka tuig na nakapi ng utang niya. Yan. Pagkatapos, Lon, hindi naman pwedeng magkaso na walang ebidensya. Hindi man matanggap yan. Tinuod inako akong istorya dira na ko no makikita ganin nimo dam tumbayaw ni Jorsel mo ana gyud kuno sila sa inyong adam kay makikita ni boss kay unsa ka tinuod nga isugo ba kuno si Winnie nako sige sulay ninyo kay sibo ang boss nga balay kang madam duol kay kasada diha tanang biyahe dor sa Negros ana mo agi sila ha. Tanang nga biyahedor kung may emergency sila dito sa atin nang hingi ng tulong. Oo, inako sulay ato ara ninyo magikistorya mo boss kay Unsa ka tinuod na si boss wa gid nangutang diri sa Negros bisag usa ka tawo diri wa nautangan diri boss. Apigna. Kagwa kita nagsugo kay Winnie nga mangutang kay kung magutang kita ginasingil man lagi pagkadason adlaw. Kay wa na withdraw tag kwarta. Og mautang kwarta og dili maka withdraw mautang ang baka pero bayaran na yan sa usa ka adlaw ra. Sa kadlaw lang tapos pag hindi ipautang, utang kita kay Ali. Mahulam tang Boss Ali, tinuod. Dagan pa kay mga kag nga ipautang pa ilang mga baka. Kay Boss Ali tamang hulam kay dili gani nila ipautang. Tinuod ako, may ra gyud mo amo nang ilabot boss kay pagka tinuod nang istorya. Og mo kaso gyud mo madam, rispakan gyud mo da. Yeah. Kapayat pagid mo akong giignan sila. Kung istorya gyud makita mo mis. Dol-dom daw kay ipakumpra-kumpra mako Japi diri daw. Si Japi. So, atong mga, yung nagpadala ng mga demand letter, ganon, pwedeng kasuhan yun sila. Bakit sila nagpadala sa amin ng demand letter? Wala naman kaming utang sa kanila. Diba? Tinuda na ibita na mo, wagi utang. Si Advincito, wala man si Advincito, na kung na-apil-apil si Advincito, wala man din siya nag-apil-apil ko nung kaya nako, usap ko ka nga ma-rispakan o ma-tinuda kay naago sa vlog ni Madam nga okay lakot. Na-vlogs man natin. Wala siya. Sabi niya dun sa vlog natin, Abencito, wala kayong kinalaman dyan. Wala kayong kinalaman. Si Winnie man nangatubang. So, tinuod. Yan ang update. Hinahanap kami ng mga tao sa stockyard. Hindi dahil sa utang ni Winnie, kundi dahil sayang. Sayang na wala si Boss Roger. Tinuod yun. Ingon sila tinuod. Kaya dakan kayo taga sakay nga komprador. Nakita mi ito Domingo, sayang kay Boss Roger. So dili ko makatuong Boss Roger mga utang si Boss Roger, masugok pa utang. Kay dili wa kay utang na mo to direct. Kay gid utang. Kastukas gyud. Kastukas ang baka. Wa man gid na bilog ang katong naay mga sakyanan diri na bilog nga biyahe sa Manuyot, biyahe sa Loki. Ingon siya di ko makatuong Boss Roger nga mga utang.
Eh, marami mang magpatunay, Lon, na si Winnie talagang may utang. Noon-noon pa, may mga utang talaga siya. Kaya yun ang hintayin na lang natin kasi nasagot na lahat yung mga nagpadala ng mga demand letter. Nasagot na lahat ng abogado natin. So maghintay na lang tayo ng first move nila, kung anong move nila, kasi handa naman tayo na. So, siyempre, abogado nila, pag tinanggap yung kaso nila, may ano din yan. May investigasyon din, Lon. Oo. Maguna mo may istorya dam ingon ako. May kuan dire ko wa sa bisag kinsay pasulti on dire wa gyud si Boss Roger anang kuan kay wala gyud dai si Winnie gyud mo kuno nakautang mo gyud kuno kasuhan mo istorya po sa mga tao ro nila. Mo gyud istorya sa mga nautangan ni Winnie. Eh ikaw ang buhay na saksi na wala tayong transaksyon ng utang. Tapos tinud-anay gyud no. Pagkatapos baba si Winnie sa bundok, kuha ng pira. Tapos sumahay. Pagdating ng hayop niya, sumahon niya kaagad kay Kabeng Roger, kunin yung kung ilista yung kulang niya o singilin ang kulang ng Kabeng Roger. Kunin niya kaagad. Tinuod. Wow. Hoy, bis o Birni, Sabado, Domingo, muana siya diya, Sabado sa hapon. Muana siya higda, pagka Domingo, magikan siya, kay patulong pakwan, mangumpra siya. Grabe, no? Grabe. Ano balita mo kay Winnie? Kay Winnie de Judas, ano ang balita mo na? Kuan kuno dam, apan ang uban kuno dam nga kuan panilingon lagi kuno nila dam si Winnie kuno mo istorya ni Ryan tong mga kuan pong bukid, mga halang-halang mas bukid mga sa panilingon ginamo si Winnie ra pugyod sa iyang utang. Hinay ra makuno bayad dam? Ha? Mo hinay ra kuno bayad po dam si Winnie. May nahinay man kuno siya bayad. Si Winnie mo hinay ra kuno bayad si Winnie atong mga kuan pero kato madadala ra Winnie dagway kuan dili si Winnie dagway bayad kay unsa kuan ako si kwarta mo na istorya sa uban. Nagmakanta yan. Kung ang hinahinayan niyang bayad kaya hindi niya tayo damay kasi lahat ng transaksyon natin sa kanya bayad. Tinuod. Ano, ingon sila nga nung katong subscriber ni mo daw nagkita bilis sa Libertad. Siya nga nung si Winnie mo dala magagmayng baka nga mga usuhon nga si Boss di man mo biyahe gagmay. Nagko magkambos yung biyahe. Nagko ng 25,000 paliton 20,000. So inuutang niya kahit yung maliliit tapos iantog-antog niya doon sa ibang stockyard. Meron din tayong makukuhang witness niya na nagbibinta siya ng mga baka sa ibang stockyard. Kitang-kita ng ibang mga komprador na nagtitinda si Winnie na sa ibang stockyard ng mga baka na inutang niya. Tinuod kang magbiyahe kuno dito sa Dawis kuno bakang gagmay kalabaw. Ibaligya kuno ang kalabaw diri sa pakwan kuno ang kalabaw. Papildihan kuno ang kalabaw. Nagkatawag kay ming boss dito sa semana dam si boss kuno. Kuan kuno siya trangkaso kuno siya dam. Trangkaso siya. Okay naman siya kaya to nagpaubra sila ni Noynoy. Engineer Noynoy ato manukan. Para paitlog. Paitlog. Gusto sana ni Noynoy na mag-alaga na maraming baboy. Kaso lang, wala rin kaming source dito. Walang mabilan dito ng baboy. Mga baidik, walang mabilan dito. Hirap kami sa paghanap. Diri dam gusto man dam sa Negros lang dam. Mangita ra kun say mga pamagi di dam sa baboy o say masakyan. May masakyan di dam katong kantir di dam. Ingon say pagkuha naman kuno to niya. Okay naman ang kantir dito. Okay, ma. Tanong lang kung sa'yo mga pamagi pas baboy diya, makalusot na ba ang baboy? Oo. Sige, Lon, lipay ko kayo. Masaya ako na di mo pinapabayaan ang tindahan mo dyan. Wala rin na mo dam gipabayaan ang tindahan. Sige, ragi, sudlan na. So, sige pa rin ang benta ng buhangin, balas. Nai-order na mo, baligya mo kuhan mi, sa lunsot, mo deliver mi yung kuhan, pato graba, ang balas. Yan, okay, Lon, At least, pa rin tayo, may balitaan pa rin tayo. So, si Lilan, meron ng trabaho si Lilan. Si Danny kaya, hindi ko rin matawagan si Danny. Kung saan na gusto Danny, pinakita man ako itong yagi ko diyan sa Bayo, diyan man to yung motor diyan sa Bayo. Panghaos, niya. Kita agi ko dito, niya. Murag naman yung motor dito. Doon sila dalawa ni Lilan. Ano kaya ang ngayon ni Danny, boy? Kung sa dagway ang kuwaron diya, si Rick, si kuwan na ako sa kuwan dam. Si
Buni Boy na diya sa Iloilo ron. Ah, anong ginagawa ni Bonnie Boy sa Iloilo? Nagkuandam kaning naggama ko no sila og babuyan diam sa iyang magulang. Siya ko no ipagkuan sa babuyan, pamanage. Ah, very good. Sige, tawagan ko rin si Bonnie Boy, ah. Okay, Lon. Babuyan ko no sila. Sige, tawagan ko si Bonnie Boy. Oh, sige dam, sige dam. Okay. Tawagan natin si Bonnie Boy, mga kagandang buhay. Grabe, balita nito. Tawagan natin. So ngayon, mga kagandang buhay, tawagan naman po natin si Bonnie kung kamusta na siya. Sana makontak natin si Bonnie, no? Ayan. Basta naman kaya si Bonnie. Last time po na naghate dito ng mga gamit sila Bonnie. Nadakip siya ng LTO. Tapos, binalikan niya. Nag-usap kami. Grabe. Iyak si Bonnie, mga kagandang buhay. Talagang iyakin tong batang ito. Sobrang nalungkot. Uy. Okay, hindi natin siya makontak sa kanyang landline. Dito tayo dadaan sa ayan, tingnan natin. Ayun, nag-ring. Nag-ring siya. Nag-ring siya, mga kagandang buhay. Sana sumagot ka. Ay! Bonnie Boy! Madam, good afternoon. Oh, good afternoon. Ako, sabi ko, hindi mo ako narinig. Saan ka na ngayon, Bon? Dito sa ano, Dam? Sa Iloilo? Iloilo? Ang ginagawa mo dyan? Kaya na ako, nagbaboy. Project ng baboy. Project ka ng baboy? Oh. Ano yan? Si Engineer Noynoy, gusto niya magbaboy. Sus, mahirap maghanap dito, Bon, ng baboy. Dito sa amin. Ha? Biik! Ang hirap maghanap dito. Gusto mag-alaga, pero ano lang, ilan ang nabili nila. Mahirap maghanap dito ng biik. Ano yan, nagde-deliver ka? Dito na mo, bago ko mga 5 days kukuha. Asa mo nagikan? Dito sa Iloilo, Dam. Ha? Sa Iloilo. Ano yan, hindi galing yan sa ano? Yan, ito, Dam, sa direct sa farmer ba? Iloilo mismo? Dam? Sa Iloilo? Oh, dito sa kuhan sa Ning Dimiri. Nauna di ay na imo ang trabaho karon. Unsa na ginabaligya na nimo? Dahil pa ako na patining. Target ko patining. Patining mo? Dam? Nagpatining na ka na. Meron ka na ba asawa dyan? Bakit dyan ka na sa Iloilo? Wala ay yung project na panis kong magulang. Oh, very good, Bon. Very good, good. So, balita-balita lang tabo na. Tawagan ka ron ni Noynoy. Dam? Tawagan ka ron ni Noynoy kung kailangan pa niyang, ang baktin. Oh, sige, Dam, kay like klase direct. Ah, sige, sige. Bye-bye, Bon! Sige, Dam. Bye. Oh, di ba? Mga kagandang buhay. Very happy po ako na at least yung mga kabiyahe natin, nakukumusta din natin at syempre, masaya tayo kung nasa maganda rin ang kalagayan nila. So, si Lilan pala, mga kagandang buhay, is kinuha siya ni Jojo. Kinuha siya. So, ngayon, fair trip rin siya kay Jojo. At saka ito pa po pala ang news, mga kagandang buhay. Yung isa po naming truck, na yung kay Joseph na truck is binili po ni Jojo sa atin. Binili po niya ng 1.3 million. Binili po yun ni Jojo. At saka yung isa po na truck na dinadrive ni Lord John, binili po mismo ni Lord John at ng kapatid niya. So ano po sila? Partner po sila, mga kagandang buhay, ni si Lord John at saka yung kapatid niya, kasi si Lord John po ay nasasayangan talaga sa sa unit.
So, bali, papunta doon po sa Cebu is mga rice hall. Oo, binibenta din po nila yon yung ugabhang o rice hall nga sa English. Tapos pagpabalik po, mga feeds or simento, yun po ang kinakarga nila. So, sa kita po, umutang sila sa financing yata, tapos dalawa sila, yung kita ng truck, binabayad po nila doon, hanggang matapos po nilang bayaran yung truck. At ang isa naman po na truck namin, na yun na six-wheeler, is nabili rin po ng malapit yata Kilawini, na isa rin pong first kagawad, mga kaganabuhay. Hindi ko lang alam kung anong barangay. Kinakargahan po nila ng mga kambing. Deliver din po dito sa Aklan. So, nabinta po natin ang tatlo nating tracking, mga kaganabuhay. Yan po ay ginamit natin paikot-ikot po sa negosyo natin, na halos naubos na po ni Kabeng Roger ng lugi sa Negros. Sinubukan natin pong tawagan si Joseph, pero hindi po sumagot ang kanyang messenger. Tawagan natin yung asawa niya, mga kaganabuhay. At makibalita tayo kung kamusta na si Joseph. Dahil ang report po ni Bonnie ay nakapagtrabaho daw po sa Iloilo. Pero di daw nagustuhan ang patakaran at umuwi rin po ng Negros. Ay, hello! Good afternoon! Good afternoon! Kamusta na kayo dira ni Joseph? Si Joseph diri katambay. Pwede maistoryas, Joseph? Wala pa diri ta. Wala siya dira. Narinig ko na nagtrabaho sa Iloilo, gang. Wala man pa siya kakuan, wala pa pasar. Hindi siya nakapasa? Oo. So, ano nga yung trabaho niya? Tapas. Nagtapas siya dira karong tubo? Wala siyang in-applyan na iba? Wala jud. Ahay. Si si Lilan, nakatrabaho siya kay Jojo. Gikuha siya ni Jojo ba? Biyay-biyay diri sa Aklan. Magkumboy ba? So, wala talagang trabaho pala ngayon si Joseph. Wala. So, paano na lang? Sideline na lang siya tapas? Bakit hindi siya naging painante ni Lord Jan? Ay, talagsara mapagkula po si Kuan, Lord Jan. Minsan-minsan lang magbiyahe? Oh. Sige, day. Nangamusta lang ko, day. Kay nahidlaw man ko sa ko ang mga tao. Iamba lang na niya na nagtawag ko, Sige ta. Sige. Salamat. So, ayun mga kagandang buhay ang kalagayan ngayon ni Joseph. Isamari ko lang po. Si Joseph po, sabi ng asawa niya, hindi po nakapasa doon daw sa Iloilo. So, di rin siya natanggap sa trabaho. Si Bonnie Boy naman po ay pumunta sa kapatid niya sa Iloilo para magnegosyo ng baboy. Si Danny naman, ang balita natin is nag-apply naman ng trabaho. Di ba sabi kanina ni Bonnie o ni Bonnie. Pagkatapos, yun nga, si Lord John, nabili nila yung truck natin, unit niya, nagbibiyahe sa Cebu. So, vice versa yan, may karga. So, ayun, sinalo naman, mga kaganang buhay, is natuwa rin ako dahil pinagpatuloy din niya ang tindahan na binigay ko sa kanya. Pagkatapos, pag may order daw ng mga buhangin, nagdi-deliver din siya sa bayan. Sinalon po is, nabigyan natin ng kambing, tatlo yata yung anak ng kambing na nabigay ko sa kanya. Pagkatapos nabigyan din natin ng baboy. Lahat po sila yan, mga kaganabuhay, yung mga drivers ko. Inatid nila dito yung truck. Tapos binigyan ko pa sila ng pera. Tapos paghatid ulit ng truck dito, binigyan ulit. So ilang bisis po tayong nagbigay sa kanila, mga kaganabuhay, para habang naghanap sila ng trabaho,
yung may maitustos sila. So, mga kaganabuhay, grabe yung pasalamat nila. Kaya naghiwalay po kami ng mga tauhan natin is nabigyan po sila ng sapat din para makapaghanap ng trabaho. Si Rico po, na-retain natin dito, nagtrabaho dito si Rico, pero umuwi muna dahil namatay yata yung lula niya. Babalik naman si Rico, mga kaganabuhay. Gusto nga tawagan ni Kabayang Roger na napabalikin, pero hindi namin makontak. Minessage na lang natin yung kapatid niya. So, sino pa ba ang bigyan natin ng update? Si Winnie naman, ang update, ay iwan ko sa kanya, mga kaganang buhay. Wala na siya sa buhay niya. So, sa amin naman ni Kabayang Roger ang update ngayon, siyempre struggle talaga kami sa puhunan ngayon at saka sa negosyo. Pero, kapag strong faith naman tayo mga kaganang buhay, malalagpasan natin yan. So, ang dami talagang mga comments, yung binato ninyo sa amin sa huling 2 uploads natin. Thank you so much sa mga support. Nag-iisip pa ako ng mga content. Marami pa akong may content sa inyo mga kaganang buhay. Kasi habang ang manukan naman po na ginagawa natin kung paano mag-upisa, paano kami kumita, paano mag-prosper, yun naman po ang tutukan natin. Dahil ang manukan po kasi, napakagandang negosyo yan pag may store ka. Kasi dapat ang produkto mo, sigurado talagang ang disposal kung saan mo ibebenta. So, walang problema po dahil yun nga, meron tayong mga stores. Tapos, ang babuya naman po, naghahanap lang kami ng magandang location. Kasi yung location namin na yan, ang kinonvert namin ngayon sa Manukan, is hindi po siya nakapasa for babuyan. Kasi nga, dapat malaki talaga yung septic tank. At saka parang hindi siya paslope, yung malapad dapat ang area, mga kaganang buhay. Kaya yun, manukan na lang doon, maghanap pa kami ng ibang location. And hopefully, mga kaganang buhay, malagpasan namin yung capitalization. At gusto ko rin i-share sa inyo kung paano namin ito malalagpasan. May mga moves po kaming ginagawa ngayon kung paano. Ayan, syempre, andyan ay number 1 yung utang, mga kaganang buhay. At pangalawa po is magbenta siguro ng property para po maikapital natin sa manukan yon. Kaya masakit man minsan na i-let go yung mga bagay na love natin, pero mas maganda na lang rin po yan kaysa marimata po sa bangko o di mapakinabangan. Ganun na talaga po yun. Oo, survival na talaga ang rating. Ayan, pero lumalaban, ang importante po mga kaganang buhay, maglagay natin sa ayos ang mga bagay-bagay. Oo, anhin natin ang kayamanan sa mundo, kung balisa naman tayo, at kung wala naman tayong peace of mind. Maganda na yung bumalik tayo sa simple lang, pero walang mga utang, mga kaganang buhay, at makapag-umpisa po sa more productive, more healthy na mga negosyo. At wag nang balikan yung mga sakit sa ulo ng mga negosyo, mga kaganang buhay. Thank you sa mga tao pong na-inspire ko. Marami pa mga kaganang buhay na mga kapaki-pakinabang na mga bagay ang dapat yung abagan dito sa Solos Ganang Buhay. And I pray na sana lagi lang po ako may lakas ng loob na may update po sa inyo. Sana lagi lang akong ganahan na mag-vlogs, mga kaganang buhay. Kasi parang na-enjoy ko na rin na wala na akong iniisip na mga content everyday. Pero, syempre, kinukulit ako ng ating editor. Mga buhay ang ating editor, kinukulit ako na kailangan talaga na ipagpatuloy natin dahil sayang daw ang naumpisahan. Sinabihan din ako ng mga anak ko na sayang. Sayang yun. Kasi mahirap din naman mag-put up ng YouTube channel na natangkilik na ng mga tao at minahal na ng mga tao ang mga content. So, subukan lang natin ulit kasi sabi ng iba, wala na daw manunood sa Solos Ganang Buhay kung wala na ang sipatan ng mga baka. So, tingnan lang natin kasi malay mo, mas dadami ang manood kung hindi na sipatan ng mga baka, kung di pulutan ng itlog na, di ba, ang labanan. Pulutan ng itlog, bintahan ng itlog, at saka, singhutan ng mga dumi. Mga itik. Kung paano natin gagawing pera yung
yung mga dumi ng manok, di ba? Mga kagandang buhay sa organic farming. Sinusunog daw yan yung binibilad, tapos nilalagyan daw ng rice hull na sunog, para hindi langawin, mga ganun mga diskarte. So, shout out po sa mga nagbabalak din sa manukan. Kasi natandaan ko lang noon, mga kagandang buhay, kasi mahilig ako dati na i-meet up yung mga may-ari ng mga itlugan o mga poultry na kinukunan namin ng itlog sa Batangas. Naalala ko noon, kay Sir Rolando Lagaya, ang sabi niya sa akin, the poultryman, ay wag daw ako mag-invest sa broiler. Oo, madali daw tayo malugi dun sa broiler. Mag-invest daw ako, kung gusto ko talaga daw mag-invest, ay sa paitlugang manok. Yun. Kaya tinandaan ko talaga yun, mga kagandang buhay, dahil balang araw, sabi ko, magagamit ko yung mga tips na binigay sa akin ng mga may-ari ng mga poultry. Kaya, isi-share ko rin dun po sa inyo. And then, mag-hands-on po tayo. Yeah. Thank you so much!